Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I've built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another episode of Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito po sa podcast nito, we talk about anything under the sun. Lahat pwede po rito. Ang mga guest natin dito, mga ordinaryong tao with extraordinary stories. Minsan may mga showbiz friends tayo rito, pero dapat meron tayong audience takeaway. Dapat natuto ka rito, na-inspire ka, naaliw ka at least. Itong guest natin ngayong araw na to, ibang klase ito kasi if you remember, it's our 1 year na tayo. It's our first year anniversary. This is the second show of the first year anniversary. At may live studio audience tayo ngayon. Live studio audience, palakpakan. Thank you. Dami niya, no? If you remember, sometime last year, I was considering still starting a podcast. Hindi pa ako marunong mag-podcast noon eh. So ang ginawa ko, alam ko na, mag-guest muna ako sa maraming mga podcast. So I know how it would be to host a podcast and to produce a podcast. Na tiyempo, gumesta ko dito sa podcast itong mga mamang to. So, what a coincidence. teka muna, hindi ka pa ni-intro eh. Pag in-intro ka na, teka muna, dali lang. Gusto ko na sabihin to eh. Wait lang Teka muna. Magti-take 4 tayo. Hindi pa nila alam kung sino kayo eh. Hindi pa nila alam. Kahit sabihin mo, hindi nila alam kung sino kami talaga. So pumunta ako dito sa podcast itong mamang to. Sabi ko, ito pala ang podcast. Bastos? Bastusan pala rito? And that made history. Because that was the podcast of the Cool Pals. And now on our first anniversary, ang second guest natin, the Cool Pals. Yan. Thank you, Kuya Kim. Pem. Hindi kasi a year ago, nagko-consider naman kami maging weatherman. Weatherman, Oh, wala. Oo, wala. Since anniversary, pwede ba natin, may naisip ka ba na pwedeng pempem kay Kuya Kim? Aba, dahil second anniversary, First. no? Ay, first anniversary, no? Pwede, mamaya, nabibigla ako eh. Hindi kasi tayo By the way nga pinag-usapan. pala, Kuya Kim, may regalo ko sa'yo. Oh. Ito, yan. Oy! yan. Buman, alam ko kung ano yan. Oo, ninakaw mo lang. Oh, Sa- sabi ni Kuya Kim, gusto Alam niya ko eh. ano So sabi ko, yan. kukunin ko. Eh, pakita natin. Kasi Ayan. ang podcast natin, sponsored tayo by Spotify, di ba? Ito, symbol ng Spotify yan. Buksan nga natin para makita. Walang baterya. Hindi ako makapagnakaw ng charger eh. Ito Nakakonect po, ko sa extension. merong activity ang Spotify. Inimbita kami sa isang party ng Spotify. Sa BGC. Sa Quezon City. Quezon City. Ang ganda nung decor. May mga lamp ng Spotify. Sa mga sabi ko, ganda nito. Oh. Walang saksakan. Yung di baterya. Sabi ko kay Muman, nakamotor ako, uwi mo ako na isa. Tinuloy. Ang tagal na nun, ilang buwan na yun. Kung kotse nga hiningi mo, nakuha na isang kotse doon. Sinikwat ni Muman dun sa Spotify event. Ito po, maraming salamat. Thank you, Muman. Para sa'yo talaga yan. Ilalagay ko sa kwarto ko to. Yan, para maalala kita palagi. What a coincidence, naalala rin kita palagi. Nakahiga ako sa kama. Sa kwarto siya. Pero itutuloy ko, no? So, alam mo that guesting with Cool Pals, that set a trend. Kasi ang daming naging meme dun sa usapan natin na yun eh. Ang dami. And naging groundwork ng ng podcast ko na very spiritual, very Christian, na may pagka-Cool Pals din. Pwede pagaluin eh. Ganun ang nangyari. At ang fanbase ko nga, mga kabobo rin eh, mga kasama nyo rin eh. Part of it lang naman siguro. Yeah. But thank you for that. That was such a good and learning experience. Kinabahan din kami in a way because ayaw din namin masyadong dalin sa bastos. Pero ikaw na nagsabi na kahit na hindi namin dinala sa bastos, bastos pala dito. So hindi namin maitago. Pero ang ganda rin na eh. Kami din namin napulot tukol sa semen, na mga knowledge sa similya. Ewan ko eh, yun ang tinuro mo sa amin eh. Di ba may sinabi siya tungkol sa lasa ba ng similya ba yun? Uy, wala akong ganun ha. Wala ba? Hindi ko. Paano kaya na-research yung... Di ko alam eh. Ano ba talaga? Ano ba talaga, Kuya Ano ba Tim? talaga, Kuya Kim? Hindi, baka meron. Alam mo sino nagkwento nun? Si Roger Naldo. Oo, wala siya eh. dito Wala.
Nayari nga. sa misis. Nag-trivia ako, sabi ko, yung Cool Pals, ano yan eh, galing sa scientific o medical yan, term. oo. Ng yung namumuong mga puti-puti, di ba? Na kupal, di ba? Yeah. O, sa English, ang medical term niya ay smegma. Oo, yung Smegma. pala yun. Alam mo, sa lahat ng mga episodes, yan ang madalas na sinasabi ng mga cool pals na na-enjoy nila. Amoy smegma dito. Yung amoy ng smegma. Hindi, yung episode natin with Kuya Kim. Like, yung mga Grab drivers. Alam mo, na-enjoy ko yung episode with Kuya Kim kasi yun lang yung episode na hindi ko kailangan hinaan pag may sakay ako na pasahero. Kasi limited Seryoso? limited yung mura. Feeling ko ikaw yung isa sa yung laging merong entry episode eh. Yung, kung may i-recommend ko ang Cool Pals sa nanay ko, ano yung pwede niyang pakinggan? Yung sa atin. Oh, yung Hindi, si yung kay Kuya Pia Kim. Ontiveros. Kay Pia Ontiveros. So, yun kay Kuya Kim ang... Salamat Makalawa pala ako. Thank you. Ganda. Ikaw ang nanalo ng best kuya namin sa first thank you for Cool that, Pals Choice Oh, Award. thank you for that. I remember. Wala ako noon. Nasa abroad ako eh. Oo, nakita. Ang ganda ng video na binigay mo sa amin, Kuya Kim, kasi niyabang mo lang yung motor mo. Very Cool Pals. Napaka salamat nga pala, gamit ko itong napakagandang motor na ito. Bye-bye. Pero alam mo, yung Cool Pals kasi nakakatuwa itong mga to eh. Dahil ako sa studio ako nagre-record, di ba? Itong Cool Pals, special to, may sariling hotel. Ang tindi nyo, Brad. Huwag ka maingay, hindi alam ni Lucio tan yun. Nasa ilalim kami ng hotel niya. Yung hotel ni Lucio Tan, na yung dating Century Park Sheraton, yung bar nun, ang tawag doon dati, cellar bar yun eh. Yes. Dati kasi hindi tinatao yun. Ang galing nung sino man na nakaisip, nung manager nyo, nakaibigan, si JJ. Palitan natin ang pangalan tong cellar bar, tawagin natin The Cool Pals Bar. Anak ng tipaklong punong-puno palagi pag nandun kayo. It was good for them and it was good for you. Lagi kayo may live audience. Ang galing nun. Yes, Ang galing. ang ganda. That's what makes the Cool Pals special, yung community. Community. Kasi yung si JJ is part of one of the Cool Pals listeners that listen to the dreams and goals namin as comedians. Tapos isa yun yung Barts. Nga, 11 years na hindi nagagamit. Sabi niya, ito perfect. Napuno. Oo, ang ganda. Ang galing. So parang room siya for experimenting on different shows. Yeah. Hindi lang siya for podcast. Yeah. May stand-up. At yung podcast nyo, meron kayong parang live live kinukunan ng camera. Nandun tayo sa studio. Pero merong screen. Habang nagiinuman yung mga kabobo dun sa labas, nanonood sila ng podcast. Ang galing ng concept. Ang gusto sana namin, aquarium. Kaso sabi, baka malito sila eh. Pag nakakita ng malaki aquarium. Baka kung anong isipin nun. Kaya nga, baka kung ano isipin. Gusto ko yung nakakap. Ikwento nyo naman, paano nagsimula ang Cool Pals? Yan. Si James actually wanted a podcast na para kasi kami tatlo ni James Nonong. Parang kami napag-iiwanan sa Comedy Manila kasi as organizer, producer, I'm not always in the spotlight. So parang sabi niya, gawa tayo ng podcast para to help promote us and stand up. Doon na nag-start. And then pinlano namin yung mga segments, newsfeed, yan, yung mga nakirinig ng mga Cool Pals na mga segments. Si Nonong will be the catchphrases, pem, 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 yung bata, ganyan, don't go there. So yung tatlong talent namin when it comes to producing shows, segmenting, and then yung mga catchphrases, and then yung antics ni James, worked well. Nagsama-sama. Tapos then later on, si Ryan Rems, since matagal ko nakasama, sabi ko, gawa tayong horoscope. Si Ryan Rems. So, tapos then Pero si Ryan Rems nakakatuwa eh. Nandyan siya, wala sinasabi, pero nakakatawa. Oo. Pagsalitahin mo, sir. Ano masasabi mo, Ryan Rems? Hindi naman surprising tong first anniversary mo. Parang, did see you sa 25th mo? Rock and roll to the world. Ever since ganyan na si Ryan Rems. One-liner kasi yung comedy niya. So, Ang mga hirit ni Ryan, ang ganda. Oo. It's beautiful. Diba? Ang ganda eh. Yun. Si Roger Naldo wala eh. Paano nasamaan ng ngongo yung Cool Pals? Discount, tsaka parking. Malaking bagay siya eh, pagkasama namin. Si Roger started out as a listener. Tapos, nakakakwento namin tungkol sa stand-up, paano mag-start, nag-open mic si Roger. And then siya yung nakikala nga ni... Anong kala mo kay Roger noon? Asset. Oo. Mukhang asset. Oo, Kuya Kim. Parang NBI asset, gano'n? Hindi kasi nung first ata ni Roger nun, parang nasa most kami nun. Nagkikwentuhan kami nun, tapos parang nakamasid lang sa amin. Nakamask. Nakakatakot nun kasi nare-raid yung may pumupuntang mga police dati nun sa most. So tinitingnan namin kasi parang baka kung sino siya. Seryoso pala, akala nyo asset talaga. Tapos, nung nagsalita, anong nakita nyo? Ngongo lang siya.
Hindi, okay naman siya. So parang nung unti-unti, lagi siyang nag-open mic hanggang sa nakakatuwa kasi sinasama-sama talaga siya ni James. Si James ang nagsasabi sa ito bagay siya dito. Nakakatuwa niyan yung isang anniversary namin sa Soler. Na feature na si Roger dun sa sa isang sketch namin dun sa Soler. So doon na siya ata nagdire-diretso. Tsaka nagkaroon siya ng sarili niyang segment nung pandemic, yung Guess Who. Oo. Yes. Yung ano siya, hindi yung... Blind item ba to? office chismis. Yung mga chismisan sa opisina. Dati kasing office boy yan eh. No? Oo, saka merong mga cool pals na magsisend ng mga chismis nila sa opisina. Ang magbabasa si Roger. Para hindi naintindihan. Nakakatuwa ka yung stand-up comedy. Kinukwento ni Roger sa akin. Unang stand-up comedy, show niya, may front act, dalawa. Ngongo pareho. Oo. Tapos may kumakanta pa rin sa gitna, ngongo rin. No, rapper. May rapper na ngongo. Ang galing. Hype man niya, ngongo. Ang galing. Galing, nakakatuwa pag napanood mo si Roger kasi talagang sineselebrate niya yung Yung niya, yung gift niya. Yung difference niya. Yes. It's a gift. Oo. Yung kay Roger nga kasi sa podcast, inaapi-api natin si Roger. Ay, kayo lang po yun. Hindi, kayo yun eh. Hindi, kayo. Ayun. Kita sa mata. Nilalagay namin sa I-playback pedestal lang yun. yung episode. Pinipigilan lang nga namin kayo nun eh. Nakinatin lang ako out of politeness. Pero kayo yun. Kayo yun. Inaapi-api nyo si Roger, pero hindi kayo nakakancel. Di ba? Pero kaibigan ko si Gerald Napoles, gumawa ng pelikula tungkol sa mga hair lip. May mga nagalit. Bakit ganun? Ba't sa Cool Pals hindi nagagalit, pero sa mainstream, nagagalit. Bakit gano'n? Sa tingin ko, dahil kapwa comedians kami. So we're all comedians. Si Roger comedians, kami comedians. Kung makinig mo lang ang banter o balikan ng mga comedians sa green room, mas malala. So talagang all out kami mag-jokean sa isa't isa. Pwede kayo mag-ukrayan kasi pareho kayo. Yes. In other words, you can use the N-word on a black guy. If I'm black and he's black and I use the N-word on you, ano yun, pwede. Sige nga nung, sige nga. Huwag mo sabihin. Huwag dito. Doon yung sa Cool Pals sabihin nyo. Huwag dito. Huwag dito. Marami tayo. Allowed naman ako eh. Allowed siya. Tsaka yung N-word, di ba, nonong yun eh. If you use the nonong word and your color to another colored person, it's okay. But if a white guy says the nonong word to a black guy, that's bad. Oo. So ganoon din yung kay Roger. Roger. In a way, hair comedian. lip to hair lip. O comedian to comedian, okay lang. Yes. Yan. So, saka, binabasag din namin si Roger minsan dahil minsan sablay siya, ganun, sablay yung Saka sinasabi. hindi sinusoli naman ni Roger yung favor. Oo. Nambabasag din yan. Binabasag din niya si Muman. Hinayaan ko na lang kasi. Okay, alam ko malapit na anniversary niyo. Tapos Yes, May 30. May 30. Sana mag-guest. Kailan niyo ako sa second guest? Palagi naman promise, di naman ako tinatawag. Ha? Oh. Hindi, di ba Ikaw may ang balak na mahirap kayo? tawagin dyan eh. May balak na kayo, di ba? Pakitaan mo na. Nag-away dito. Andito sa ano eh. Nasa Amerika. Sa Amerika ko. Oo. No, but more than that, we scheduled it already. Yes. Ang susunod na guesting ko sa Cool Pals maganda. Magdadala ko mga animals. Diba? Tapos papakawalan sa hotel. Mga trivia sa animals. Kasi yung trivia ni Kuya Kim dun sa animals, tapos yung trivia dun sa yung take ng Cool Pals dun sa mga animals. Diba? Kung ano masarap na luto dun sa Wag dalawang. yun! Di ba Wag yun? yun! Saka ano gagamitin mo? Chinelas ba? Hindi, conservative. Hampasin mo ba ng chinelas? Gano'n, pag nakakita mo sa bahay niya. Conservation. Wag yun. Eh di magdala ka ng hindi may XT. Kahit na, wag. Walang ganun. Walang gano'n. Kahit ipis. Pwede yun. Pwede yun. Uy, nakita ko sa mga guest natin, kasi may live audience tayo ngayon, nakita ko si Kuya King. Kuya King, nasa ka? Oo nga eh. Yan. Pinapanood ko sa TikTok yan eh. Sumisikat na yan. Oo. May storya ako dyan. Kuya King, may storya ako sa'yo. Gusto mo malaman? Yan, may storya ako tungkol dyan. Ano yan? Nakita ng team ko sa, ano ba talaga? Yes. Kuya Kim. Nakita, uy, may potential. Mukhang Kuya Kim. Inimbita namin sa 24 oras yan. Tapos ginest namin. Yan. Naalala mo, nagpaalam ko sa akin. Sabi niya, Kuya Kim, may mga endorsement ako. Papayagan mo ba ako? Sabi ko, I want you to succeed. Of course. Yan, sabi ko sa kanya. Basta Mag-endorse ng politiko. Teka muna, hindi yun. Hindi. Tapos, yung sinabi niya sa akin yun, kinausap ako ng Max, may kumausap sa akin, naghanap ng muka para sa isang food chain. Hindi sabi ko, sige, pwede. Yan. Okay. Max Restaurant. Tapos, inintay ko, hindi bumalik. Hindi na ako kinausap ulit. Tapos, pagbukas ko ng YouTube ko, siya na yung kinuha.
Ano, sabihin mo lang. Ako na. Endorse. Kaya ko nakawin yan. Kaya ko rin yan. Pero happy ako sa'yo. Ang dami mong endorsement, Kuya King. Galing, ha? Ayos. Yan. Oh. Nasaan doon yung porsyento ni Kuya? Yun na nga, dapat 10% sa inyo doon. Dahil ginagamit mo ang boses ko, dapat may likeness, porsyento. may Oo. likeness. So, Dalawa yan eh, si Kuya King at si Kuya Bubbles. Si Kuya Bubbles naman Bisaya, taga Cebu. kayo din ang in-impersonate niya. Oo, tapos may t-shirt siya, I want to be the next Kuya Kim. Oh, ba't Bubbles? Ba't Bubbles naman? Ang pangalan niya si Bula. Apelido niya Bula eh. So Kuya Bubbles. RJ Bula. Siya yung dating Nas Daily. Yun naman, ang galing din sa research. No? Ang boses niya hindi Kuya Kim. Pero ang lalim ng research, ang galing. Ang galing. Pero kung bosesan lang, magaling to si Kuya King. At ano yan? Hindi ka marunong mag-research. Tsaka hindi ka kasali sa interview, kaya huwag ka mag-comment dyan. Wala kang mic. Sana pinaupo ka dito. Wala kang mic eh. Huwag ka sasama. Baka endorsement ka na naman, makakabawas na naman. Yun, si Kuya King. Pero marami mga aspiring cool pals, ha? Marami. Nakikita ko may mga iba sa... Siguro yung nagsimula lang mag-podcast, hindi naman aspiring cool. Nakikita ko grupo rin sila ng mga comedian eh. At nakikita ko ano rin eh. Gusto rin maging bastos pero hindi kaya. Oh. Hindi ko napapakalanan pero ilan. Oo. Nakita ko. Siguro kasi hindi naman talaga tayo bastos. Hindi, actually ganito. Hindi ko masabi ng tuwid eh. No? Bastos kayo, Brad. Bastos kayo. yung batian nyo nga, murahan dun eh. Oo nga, in a way. Yung batian nyo, murahan Kasi dun. binabayaran Pero, kami para magmura. Kung may max endorsement kami, titigilan namin yan, Kuya Kim. Oo. Tama naman. you're also very gentlemanly. Bro, ito lang ha. Bago nag-guest sa kanila si Geneva Cruz, kinausap muna ako nung Brad. Sabi niya, Kuya Kim, inimbita ako ng Cool Pals. Pinanood ko yung podcast nila. Ayoko ron. Sabi ko, Geneva, okay yun. Hindi, baka mabastos ako ron. Hindi ka babastusin doon. Ganun lang yung mga yun, pero very gentlemanly. Sumipot, di ba? Pagbalik, sabi niya, Kuya Kim, I enjoyed myself so much. Sabi niya, they treated me so well. And nakakatawa sila. Aliw na aliw sa inyo si Geneva Cruz. Oh, sobrang aliw nga po niya, pinonitil niya pa si Rems eh. Oh, tama. Naalala ko yun. Partida, homophobe to. Ganun naging smooth yung kwentuhan. Ang ganda noon. Oo. Hindi naman kami, Hindi kayo bastos na tao. kami, very outspoken. But not to the point na That you're vocal. mambabastos kami. So hindi. iba yung No. bastos ng bibig because we don't restrict. Yung kasing kabastusan ng Cool Pals, ganyan magsalita ang tao noong 70s eh. Kasi people were basically politically incorrect. That whatever comes to mind could be said. Ngayon kasi maingat na because people are very politically correct, di ba? Noong 1970s, mga joke ng Cool Pals, ganyan ang biruan ng mga nagiinuman sa kalye. And it's very refreshing na nagagawa nyo ngayon, nakakalusot, walang nagagalit. Di ba? Well, ngayon pa lang, kasi mas kakalat na yung Cool Pals. Pero, pero talaga, siguro nakakalusot dahil comedians talaga kami. Yeah. So, ang comedian kasi, pagpapatawa kami, pero not to the point na magalit ka. Talagang tumawa ka lang. Hindi kita uukrayin. Oo. Walang ukrayan. Oo. We ukray ourselves, not the audience. Oo. Situation, kami, naglolokohan. So, saka magkakaibigan na kami. Siguro yung mga tao na gumagaya, kala nila, upo lang kayo, tapos magagawan. No, yung matagal na kami magkasama, kakaibigan, yung journey namin as comedians, made us really gel yung chemistry na Agree. na. How was the guesting of my sister, si Chichi, Vice Mayor? Kinabahan kami. Mabait din Bakit? kami doon. Kasi Vice Mayor. Mabait kami doon, oo. Vice Mayor At saka nasa Sito Manila kayo. Oo, sa Manila kami. Nakasalala yung permit ng Century Park. Oo. Takot kami doon, pero ang saya. Was she good? Okay ba siya? Oo. I listened to the podcast eh. Nakita ko nag-relax naman. Naparelax niyo. Actually po nung dumalo kami sa office niya, sobrang warm niya po na winelcome kami doon sa office niya. Mabuti naman. Opo, kaya medyo hindi na rin masyadong nag-adjust nung nag-meet kami kasi na-meet na nga po namin siya doon sa Na-break na office. yung ice. Opo. Na-break na yung ice. Yun. Sa lahat ng mga naging guest ng Cool Pals, ano ang pinaka may impact sa inyo? Ako si Rastaman talaga eh. Nagsalita bigla? Uy! Nandiyan ka pala. Minsan lang magsalita to. Ganyan mo kamahal si Rastaman kasi nagsalita ka bigla. no? Actually, once a week ko pinapakinggan yung episode paulit-ulit? Ni Rastaman. Oh, Parehas kayo ni Rastaman. Ginagawa rin ni Rastaman yun. Bakit si Rastaman? Bakit? gusto ko ng sabaw eh. Na, minsan kasi ayoko nang maintindihan yung pagkaintindi.
So, papakinggan ko na lang uli yun. Sa tingin mo, Rems, may isang way, sa isang, tingin mo parehas kayo ng tinik ni, Sabi niya, matagal na, pero sa tingin ko baka nagtalampunay pa yun. Yan talampunay. Mga kabataan, yan talampunay, mag-ingat po kayo dyan. Ang tawag dyan, angel's trumpet. At yan ay madalas nakikita natin tumutubo sa mga sementeryo. Sementeryo, marami yan, hindi ginagalaw, di ba? Sa Baguio, marami yan. Marami akong nakilala, sumubok niya, nilaga. Dalaga mo yung bulaklak niyan eh. Hindi naman alam kung gaano kataas ang dosage. Hindi na bumalik. Nabaliw na, nagkasayad na. Oh, yeah. Do not go there. Wag. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Oh. Yun. Baka kasi Oo naman. kabataan natin eh, di ba? Yun. Also si Rastaman. At ang mga Rastaman kasi ano yan eh, ang paniniwala nila when they smoke weed, the closer they are to Jah, di ba? To their God. No? So the higher the tama, the closer they are to God. Ganun ka rin ba, Ryan? Sa ngayon, hindi. Pero Define ngayon. then, minsan, pagkaka-take mo nun, parang spiritual na rin siya eh. Oh, talaga. Talaga. Parang nakakabait. Kasi minsan gusto ko mag-amok, sisindi na lang ako, ganun. So, hindi na matutuloy yung pag-aamok kasi tinatamad ako. Sa abroad to ah. Sa abroad yan. Sa abroad yan. Sa abroad, kung saan legal. Oo, May mga comedians. Hindi yan sa hindi sa bahay mo. Hindi. Thailand tayo. Thailand. Okay, lusot na yun. May mga comedians na bumabiyahe, I think sa Peru ba yan? Sa Peru? Pero yung sa ayahuasca. Yan. Kasi parang Spiritual high daw yan eh. Oo, so it helps them yung magsulat. Yeah. But of course, sa mga nakikinig po ng, alam mo ba, ano ba talaga, with Kuya Kim? Tinuro ka talaga. Ano ba talaga? Alam, sa show ko sa GMA yun eh. Ano ba talaga with Kuya Kim? We do not encourage taking drugs. Yan. We just joke about it. Tatakot si Kuya Kami sa'yo. Ikaw ba, sa tingin mo, Hanggang Rems? Memo Plus lang tayo, no? Memo Plus, Yan lang. saka Sante Barley. Sante Barley. Tsaka yung Dolores Kakanin. Nandyan yung may-ari ng Dolores Kakanin, bro. Nandyan. Ayan, nasa harap po. Si Raymond. Hirap Alam mo, naman. ayan, yung payat Saan? yan. Yan. Ang hirap, no? Kasi si Gary B kanina, bawal sa kanya yung kakanin eh. Hindi, kumain ng kakanin sa Gary bro. Kasi bumaba ang sugar. Sa gitna ng podcast, bumaba ang sugar, uminom ng sugary drinks. Ganun si Gary bro eh. Pagka sa gitna ng kung ano man, pag may monitor yan, pag bumaba ang sugar, inom ng patamis o kakain ng kakanin. Yung guest naman namin si Rastaman sa gitna ng interview. Jumuts. Umihi. Umihi. Umihi siya. First and Habang last sa time gitna ng kainitan ng usapan, Kuya Kim, pwede ba ako umihi? Oo, pwede naman po. Oo. Siya ang unang guest na umihi sa gitna. No? Si Rastaman tumakbo ng presidente yan, di ba? Saka sa CR. Ano kaya naisip ni Rastaman? Ba't siya tumakbo ng presidente? Rems. Hindi. Meron talaga siyang magagawa sa tingin niya eh. Tsaka, hindi naman siya bobo eh. Naka-assemble nga siya ng sarili niyang motor eh. Uy, talaga? Tindi ah. Anong amoy? Butane yata. Nakabuo ng sariling motor. Medyo big bike din yung nabuo niya. No? Tapos may umaapoy-apoy pa yung tambucho. So may skill siya. Di ko alam kung skill yun o may tagas yung gasolina. So si Rastaman, interesting. Interesting character siya. Ikaw Muman, sino ang pinaka-interesting na naging guest ng Cool Pals? Ikaw. Ay, naku, tindi mo, Brad. Bakit naman ako sa dinami-dami Kasi hindi ko akalain na manganganak pa yung kaisa-isa mong guesting na umaabot pa dito. I mean, yung perks ng pagpa-podcast is hindi mo naman laging nagiging kaibigan. But I mean, nagiging acquaintance mo sila pagkatapos. No, magkaibigan na tayo, Brad. Oo. And thank you very much for being with me during Napaka-showbiz niya. when my daughter passed away. I will never forget, bro. No, magkaibigan na tayo. Pag gines mo isang tao sa podcast, magiging kaibigan mo eh. Kasi kung di mo naging kaibigan, hindi maganda yung podcast. Hindi mo nilaliman eh. connection. Wala connection eh. Pero pag nag-connect ka, kaibigan mo na. Di ba? Yun ang power ng tawanan. Yan. Once nagtawanan na Kayong apat, kaibigan ko na kayo. Wala rito, sina James, di ko sila kaibigan. Yan. Pinagpalit kayo, Kuya Kim. Nagpalit kayo. Okay, nasan ba yun? Ba't wala dito yun? No, kasi si James... Alam ko na kung nasan. Saan? Nagkakape sila ni di ba? Nagpaplano na. Nagkakape. Nakakatawa si James. Kasi siya yung medyo talagang nakikinig ng, nagbabasa ng mga comments, na talagang siya pala. updated. Siya ang nag-ano sa amin kasi siya ang sa podcast din eh. Like what is trending. Siya pinaka-techie eh, no? Oo. Nasa age din eh. O sa mga kabobo, yan, alam nyo na po, pagka magko-comment kayo, pag may humirit na palpak doon, si James yun.
Oo. Siya palang may Oo, away. vocal naman siya sa Lumalaban podcast. eh, lumalaban. Oo, inaaway niya yung Inaaway mga niya eh. comments na hindi na naasar siya. Ganun. Sa lahat ng mga Cool Pals member, sino ang pinaka, walang saysay? Si Roger, kasi di namin maintindihan. Wala eh. Walang saysay. Lahat may Walang- purpose. Lahat may ambag. oh. Lahat Lahat may may ambag. May kanya-kanyang specialty. Strengths lahat. Oo. But I think the reason why Cool Pals is the way you are, why you're so successful, wala star. Wala. Ansam. Wala talaga si James eh. Si James ang star. Hindi. Ansam, Yung ansam kasi mahirap yun. Bigayan yun eh. Di ba? Oo, kailangan talaga may example sa lahat din na wag yayabang, gano'n. Kasi may mga iba, first time din ma-experience yung kasikatan, di ba? Yung kami lahat, Nakakalasing yun. nakakorrupt. So, Money corrupts, power corrupts, and fame corrupts as well. yes. So, pag yung humble ka, hindi pinapakita ng lahat na hindi sila affected, then sabay-sabay din kami na gano'n. Galing. Oo. You're all very humble. Ang Cool Saka Pals, trust kami sa misis namin. Siyempre. It helps. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley, and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. May asawa na ba lahat? Ito Kakakasal. Uy, congrats ha. Oh, thank you po. Congrats. Ah, Kwento mo naman sa amin yung asawa mo. kwento ko siya kung ano siya or ano. May kinakabahan ako eh. Paano kayo nagkilala? Nagkakilala kami sa isang comedy show. Comedian din siya. Hindi po, ano po siya, organizer po ng isang comedy show nung 2019. 2019, no? 2019. 2019, yeah. Yun. So, nag-meet po kami noon. Noong mga panahon na yun, may parehas pa kami may partner. So, hindi kami Hindi pwede. nagtugma. Hindi nagtugma. So, nung after 2 years, nag-usap po kami lahat. Nag-usap po kami. Kayo apat, no? Hindi, nung after 2 erase. Hindi, after 2 years, nag-usap kami. And then, pagkatapos nun, hindi na kami nag-iwalay eh. Parang sobrang click kami sa isa't isa hanggang sa, yun nga yung mga pinag-uusapan namin. Dati parang, ano lang dati, parang hindi pwede, parang ganon. Oo, bawal. Bawal, syempre. Pero ano naman, nung nagtagpo naman kami, ano kami noon, pares na kaming single. Tapos, ang ganda kasi lang nung timing siguro. Tapos, yun, nagre-reminisce lang kami na ngayon kasal na kami. Tapos nag-holding hands kayo. Hindi ko mahawakan yung kamay noon kasi Talaga? naiiya ako, crush ko kasi siya eh. So, hindi ko mahawakan yung kamay niya dati. So, ngayon, nalagyan ko na ng sing-sing. Yeah! Ano ba? Hindi, pero yun, siguro yun lang ang pinaka ano namin ay talagang swak kami sa isa't isa. Pares kami ng trip, ganun. Pares kaming mahilig mag-travel, kumain, ganyan. Tapos kahit sa music, doon kami sobrang nag-connect. Talaga. What kind of music do you listen to? Mahilig kami sa yung bang masarap pakinggan na more on hip-hop siya, pero swabe pakinggan. May mga pinapakinggan din kami na mabibigat na hip-hop, pero doon talaga kami nag-jive. Doon sa parang lo-fi yung sinasabi. Yan. Sa amin, si Nonong ang nag-i-introduce sa mga bagong music. And also yung mga musicians na giniguest namin. Kasi musical inclined ka. Oo. Lagi nakikinig. Medyo ganun, medyo mahilig talaga ako kasi marami din ako kaibigan na musikero. Tapos naghahalo-halo din yung taste sa tsaka doon ako nakakasabay siguro sa panahon sa tugtog, Kuya Kim. Kasi maraming bagong tunog, maraming bagong artist. So, na-curious ako kung paano sila tumugtog. Husay Ikaw naman, Muman. Ano po? Mukha kang NBI, Brad. Paano ka napunta sa comedy? Paano ka napunta sa comedy? Ako yung talagang asset eh. Pero ang aura mo kasi, Muman, parang kang military, pulis. O ang biro. Pag una ka nakita, parang pulis. Ganun ang dating. Mukha nga talaga. Ano lang, magkakaibigan din lang talaga kami. Oh. Ang natutunan ko lang sa
pagkatagal-tagal sa pagko-comedy, yung pinaka-the best way to do is to be yourself. Correct. So kung ano yung nakikita nyo sa stage, kung ano yung nakikita nyo sa podcast, yun talaga. Yun ang tunay na buhay mo. Yun yung tunay na buhay ko eh. I-share ko lang yung first open mic ni Muman. Oh. Meron siyang plastic bag ng rugby, Ha? saka dildo, Hay? Tapos? saka diaper na may tae ba? Oh. Ganun na siya ever since. Parang shock yung style niya. Ah, may ano So, ka. Pero nag-tone down na ako nung tumagal. tinatago niya na Paano mo naging joke yung dumi at saka yung dildo at saka yung ano joke mo doon? Paano? Hindi ko alam, minahawakan ko siya pag kinakabahan ako. Hindi, biro lang. Hindi ko, Bali, hindi ko tatlo matandaan yun eh. Parang yung sa rugby, ginagano mo eh. Oo, tapos nagjo-joke ako parang naka-rugby. Oo. So, ganun yung vibe noon. Ganun yung vibe mo. Hindi ako nag-aalinlangan kung ano yung gagawin ko sa stage. Wala Kung kang takot. Kung ano yung gusto kong gawin ko talaga. Wala kang Saka meron din siyang character bit na si Caramel. Ang ganda yun. Ano naman, sino naman si Caramel? Prostitute. Ano kasi, Naka backpack shorts. Oh. Tapos saka naka-tank top ako. Ayoko kasi mag-perform sa BGC. Kasi feeling ko ang daming social. So nagpunta ako doon as a prostitute. Pero, kwento mo yung one time na gagawin niya yung act na yon, na late ka dahil nakabangga ako ng tao. Ha? So, Tapos. tapos naka-pek shorts ako, tsaka bumaba siya nakakagamin. So, diniretso ka sa presinto. Hindi naman, nareglo ko doon. Talagang Nung nakita ka, nabangga mo, nahilo yun. Pag dilat ng mata nun, nakita ikaw yung gano'n na porno. Pare, Ano sabi? areglohin ko na lang. Ano sabi? Nagpa-areglo naman kasi pag ganito kalaking tao, naka-pek shorts, kung ano sabihin niya, sumunod ka na lang. Oo naman. So yun, simula nung tinigilan ko na. Kasi Nakakita ka ng pangitain na wag na. Parang gano'n. hindi naman, Sawa ka na. malamig din kasi yung pek shorts. So, tigilan na natin yan. Ryan Rems, alam ko, funny one of your biggest breaks. Doon tayo nagkasama sa Showtime. Si Nonong at saka si Ryan Rems, kasama ko sa Showtime yan. Si Nonong jester ka nun, di ba? Opo. Madalas, no? Tsaka nag-compete din po. Lumabad ka rin sa Funny One, finalist. Pero nanalo doon ng grand champion, Rock and Roll to the World, Ryan Rems. Yan. Ang history mo naman sa comedy, bro. May banda ako dati hanggang 30 years old. Tapos naisip ko sa sarili ko, pag 30 ka na wala ka pang album, dapat iba na gawin mo Oh. So, nung 30, na-meet ko sila GB sa isang comedy competition. Tapos ayun, tuloy-tuloy na. Si GB ang talaga utak niyo, no? Parang kinoconsider ko siyang si Cobra Commander. Yan. Karate Kid. ako, So, teka muna, anong klaseng music ang tinugtog mo dun sa banda mo? Blues rock dati. Tapos, Anong pinaka-favorite song mo sa blues? mga kanta ng The Doors na blues Doors? rock sila. Sample naman. Love me two-time, baby. Love me twice today. Thank you very much. Rock and Roll to the World. Doon pala galing yung vibe na Rock and Roll to the World. No? Actually, ginagaya ko lang yung persona ni Pepe Smith pag nagpapa-interview siya. Magaling siya magpa-interview eh. So inaabangan ko lagi nung bata ako. Tapos wow, okay to Tapos may hook siya. Tapos yung mga mannerisms niya, ginaya ko sa stage. Pag pumatok naman siya. Tapos di ko na ginagamit masyado yun. Tapos nung pinagkakitaan ko na, binitawan ko na siya. Ba naman? Si GB alam ko history pero kwento mo, GB. alin? History mo sa comedy. Kasi, Natatakot ako. Hindi, writer ka start 2008. Nag-start ako you're a ng- writer, di ba? Nagsulat din ako Ang sa... mga comedian magagaling na writer. Mas mahusay na writer, mas magaling na comedian. Kasi ang material galing sa'yo eh. So it anyway, helps. go. Kasi pangarap ko na talaga maging writer. Oh. So nag-stand up ako, kakilala ko sila Ryan Rems 2008. Then yung stand up ko ang nag-pave way sa pagsusulat ka sa TV. Nagsimula sa Bubble Gang. Going Bulilit. Bubble Gang muna ng ilang months. Papunta kang GMA7. Yes, nag-slide Sino ako. lahat mo ng joke si Bitoy? Yes, oo, nakakatuwa. Sila kasama kasi isa sa mga experience ko sa writer, sila sa Bubble Gang, lalo na sila Michael B. Kung ano yung sinulat mo, yun talaga yung babasahin nila. Yun yung Kumbaga, gagawin ang nila. implementation, perfect. Yes. Walang So, lost in translation, wala. trust sa writer. Gagawin nila lahat. Kasi minsan may mga ibang comedians na parang mas nakakatawa itong gagawin ko kaysa sa sinulat ng writer. Sila, itong sinulat ng writer gagawin natin.
galing. So, ang galing. So, yun yung experience ko. And then, si Direk Cosme ang nagme-mentor sa akin. Doon pa si Direk Cosme hanggang ngayon. Yes. So, siya ang nagme-mentor sa akin as a young writer. But eventually, kailangan kong lumipat. Tapos then, going bulilit na ako for 7 years. Yeah. Doon kita nakilala. Oo. Sa ABS-CBN. Oo, saya doon. Saya magsulat. Kasi under naman ako kay Edgar Mortiz. Kay Direk Bobot. O, Direk Bobot. So, Gagawa ng pelikula si Direk Bobot eh. Kukunin niya si Jason, ikakas daw niya ako. Oo. Anong role ko ron? Malamang si Kuya Kim. Kuya Tim. Kuya Tim nga. Sinadjust ko, sabi ko ganito. Sabi ko, Direk Bobot, pinasabi ko kay Jason, hindi pa nag-story ko eh. Sabi mo kay Direk Bobot, ang bigay na role sa akin doon, Kuya Tim. Papatong yan. Saya, nag-guest na rin namin si Direk Bobot. And ang saya ma-pick yung brain niya. Kasi siyang nagsimula nung Bad Bananas. Very creative. Very Ang creative, ganda. yeah. Yung kung paano nagsimula yung Bad Bananas, yung ano ba sana? By Going Bananas ba yun? Bad Bananas Bad muna, Bananas tapos muna. Going Bananas. Yes. So, lahat sila may problema. Tapos gawa tayo ng show. Tapos yun na. Tapos one of the best comedy shows. Yung 70s humor yun. Oo, ang ganda. No holds barred dun. Saya. Yung, kung inabutan niyo yung Bad Bananas, yun talagang, kung ano Cool Pals ngayon, gano'n ang humor ng tatlong yun. Johnny Delgado. Kaya meron din kaming tribute sa Bad Bananas dun sa anniversary special namin. Kung papansinin niyo yung isang segment dun, may hawak akong saging. Sakto kasi papasok ako. Napunta ako sa pantry, bit-bit ako ng saging. Sabi ko para may tribute. Kasi inspiration din sila eh. Naman. Oo. Sumalangit nawa. No? Johnny Delgado. Ang Cool Pals pa mayaman na. Asa ka pa. Wala pa. Kung makikita niyo sa t-shirt ko, hindi. Pero ang lakas nyo kumita. I know na ang dami yung gigs abroad. Yung illusion, kumita. Ang malakas. Pero talagang yung naiuwi namin dito, talagang Tama lang. tama lang. Tama lang. Kasi ang overseas namin, gastos namin. Ganun? Oo, half-half kami sa... Kasi no one will... will produce talaga na sila magbabayad lahat. Kasi madami kayo. Kailangan muna namin patunayan sa sarili namin manunood. So, ang saya sa Singapore, 300 plus Cool Pals yung pumunta. So, magandang makita ng producer na mayroon pala talagang bibili yung ticket nila. Para sa akin, andito na yung makinarya. Yun yung may pagmamalaki ko. May makinarya na kami. Alam na namin kung paano gawin. gumalaw. Kung ano-ano. Ang hinintayin lang talaga namin dito, pera. Oo. So, may bayad ba dito, Kuya Kim? Wala. Alam mo ang bayad dito? Dolores Kakanin, bro. Yun. Yun. Iuwi ka Panalo. namin, Brad. Baka iabot mo Yung sa akin, may kagat pa ni Gary. Ayoko na. Yung kwento ni Dolores Kakanin, gines ko yan, si Raymond. Gines ko yan sa podcast ko. Dating 300 pounds yan. Tapos naging 150. Uy. Naging workout body ko. Lakas bumuhat yan eh. Oo. Pero dating 300, nawala. And he did it naturally. Wala siyang ininom, walang in-inject. Basta lifestyle. Pero kaya siya tumaba ng 300 pounds dahil sa Dolores Kakanin. Oo, nagsawa na siguro. Oo, yun ang... Pero masarap yung kakanin mo, bro. Para sa mga aspiring comedians, ano ang advice ng Cool Pals? Para sa mga listeners kong babae na subukan niyo gumamit ng shampoo na nakalagay ay for men. Siguro naisip niyo na sa scent lang ito na iba na mas bagay ito sa mga lalaki. Pero alam niyo ba na may mga shampoo na formulated specifically for men's scalps? Dahil men's scalps are 5 times more likely to sweat and are more prone to dandruff compared to women's scalps. So we need very specific scalp care solutions found in certain shampoo formulations. Clear Men is designed to address men-specific scalp concerns. Tinatarget ito ang dandruff and sweat for a deep clean that helps us men to be at the top of our game. Siyempre, when we're confident, we perform better. To my fellow males, mga kapwa ko lalaki, para hindi na kayo mag-worry sa dandruff or sweaty scalp, try Clear Men. Ano ba? Wala. Subukan nyo nang. Oo, like, eh. Be Mag-open brave. mic. Wala Mag-open talaga. mic ka. You have to go Kailan to the kaya open mag-open mic. mic sa inyo? Kailan kaya pwede mag-open mic? Every week may open mic ang Comedy Manila. Tuesday, Wednesdays, Thursday, Fridays. Magiging nakakatawa kaya ako pag nag-open mic ako. Yan ang tanong namin lahat every time mag-open mic kami. Nakakatawa ba ako today? Kasi susulat mo yung jokes mo, first time mo siya bibitawan. So hindi mo alam kung tatawanan ka. Pwede bang impromptu? Wala sulat-sulat? Ay, Para lang makuha mo yung feel. Oh naman, why not? Merong isa, ginawa yan sa isa sa mga open mic namin noon, 2014. Impromptu daw siya. Pagdating, nag-impromptu rap.
walang tawa. Naku, yari. Bomba tawag siya. Oo, bomba. So, hindi na siya bumalik. Kasi it takes some preparation also on your side. Kailangan magsulat ka, prepare Importante ka. yun. Oo, kasi Hindi ko masabi mo magaling ka, papasok ka rin na wala kang material. oo, kailangan meron kang something planned. May respect din sila dun sa scene. Kasi minsan nakala nila or para pag napapanood nila, akala nila kaya agad nila yung nangyayari. So pagdating nila doon, nag-iiba yung expectation nila. Ganun. Oo, iba. Kung mag-open mic ka, gaano ka habang open mic session? Mga 10 minutes? Pag 20 first time ka, bigyan ka ng mga 3 minutes. 3 minutes lang. So yung Pero 3 mas minutes- mahaba yung pag Yun ang ikaw long. yung nag-open Pag mic. first time mo, that's the longest 3 minutes of your life. Kasi bibitaw ka lang ng joke. Ilan seconds lang yun eh. Ilan joke yun? 3 minutes. Oh, si Ryan Rems, one-liner. Ilang jokes mo in a 5-minute set? 12 to 15, gano'n. 12 to 15 jokes. So, ang dami mo na mabibitawan sa 3 minutes. So, yung mga iba, first time, 3 minutes lang. Yun yung test para hindi ka masyado ma-pressure magsulat ng marami. Try mo lang yung... Para sa isang comedian, hindi pa kayo naubusan ng material. Ayan ang challenge sa comedian. Yes, ng kailangan- professional comedian. Kailangan magsusulat ka palagi. Kasi it's easy to be funny now. But how should it be to be funny all the time? Mahirap yun. Di ba? Oo, on stage. On Yes. stage. Pero meron din po talaga siyang yung downtime. Yung parang feeling mo naubusan ka, pero kailangan mo lang ng pahinga. Ganon. So, minsan may ganon na parang, bakit ganito, wala akong nasusulat. Pagka parang siguro pag bago ka bago ka sa scene at dumating sa'yo doon, parang nakakatakot eh. Oh. Pero kasama pala siya sa process na kailangan mo lang din ulit magkaroon ng experience, kailangan mo lang ulit lumabas or kailangan mo makipag-usap ulit sa mga... So, downtime meaning ikot ka muna sa Divisoria, pulot ka ng mga eksena ron, pwede mong gawin joke. ganon. Mabuhay ka lang ulit. Mabuhay ka. Parang ganon, Na walang performance. Nung walang performance, just try to absorb everything ulit. Ako nag-LRT ako minsan para maamoy ko yung sarili ko. Maamoy mo. Ano naman ang amoy mo? Fortunately, nagtawas ako noon. So, amoy plain mama lang ako. Yun lang, inobserban ko yung mga mannerisms ng tao sa trend. Tapos, pati yung mga eye twitches nila, inobserban ko yun. Pwede mong gayahin. Nice. Anyway, yun. And then ano pa? How is the spiritual life of Cool Pals? I remember when I guested with you, nakapagdasal tayo noon. We prayed. Di ba? Oo. Oo nga. So, yun na yung huling prayer ko yan. Totoo nga ulit. Hindi, biro lang. Nag-pray tayo ulit kay Father. Oo, yun. Oo, yun. Medyo na-bless ulit tayo ng konti. Oo. Saka yung mga big events namin, pag kami magkakasama, madalas we start, bago prayer. mag-start, we start with a prayer. Who leads the prayer, bro? Si Ryan. We ask Si Ryan. Ryan to- pa. Oo. Kasi, I found out si Roger Naldo, anak ng pastor. Oo. And he's a deep born-again Christian. Kaya pala niya na-survive yung bullying kasi binuli siya ng bata. Pray to God all the time kasi inusumbungan niya dahil alam mo na, tuksuhan siya palagi. Kaya ang gang niya, ano yung gang niya ulit? Tracy Judas. O, taga, balik tayo sa prayer. Oh. So si Ryan Rems ang nagle-lead ng prayer. Talaga. Bro, sample lang mga kami ng prayer mo. Hindi, ganito lang. Seryosohin na natin. Kasi ang daming mga kabobo dito. Paano mo sila pagdadasal? Pagdasal natin sila, bro. Tayo'y taimtim na manalangin mula sa ating puso at sana'y mabasbasan at mawala ang ating pagkakasala ngayong oras na at minuto na to. At pasukin sana tayo ng mabubuting espiritu at ang kamay natin ay gumawa ng mabuti. Mag-isip ng masama, pero ang kamay, mabuti. Amen. Yeah, kaya gusto ko siya yung nagdadasal eh. Because Balance. very, May there's point naman, truth. may point Yeah, naman. oo. Actually, pag inisip mo, ang pumapasok sa isip natin, we're fallen eh. Papasok ng maraming masamang papasok sa isip mo eh. Mga kalaswaan, mga gusto mong gawin sa kapwa mo, gusto mong saktan yung nainis ka. It's normal to think that way. Eh. Pero ang importante, ano ang lalabas sa kamay mo? Will you act on your thoughts? Yes. Because man is fallen, but do we act evil or do we follow our evil desires? Yun eh. Maganda yung dasal mo. Oo, magaling magdasal yan si Maganda yung Ryan. dasal mo. Tsaka yung boses mo ang ganda. Parang boses sa AM. Nagtayo ng kulto yan, Kuya Kim. Ano kulto? Yung Nung 19 years old ako, pinagtripan ko yung mga ibang kaklase kong mahihina.
Nagtayo ako na-curious lang ako kung kaya ko bang magtayo ng kulto. Tapos may mga sumali actually. Ano pangalan ng kulto, Brad? Vuelta Force. Seryoso ka? Ang hirap humingi ng donation. Seryoso yun. Mula yun sa pelikula ni Chiquito. Ang pangalan, title, Delta Force. Vuelta Force kay Chiquito. Tapos yun, natakot ako nung mula sa 5-6 members, naging 10. Natakot na ako. Parang, Baka dumami, no? ang ano naman, napakadali naman ito, ako. Tapos, nag-awol na lang ako ron. Hindi na ako nagpakita. Nag-exit na ako sa ibang exit ng squel. 3 gate ng CEU eh. Kung saan ako dating regular na umi-exit, na sa iba na ako, sa malayo, sa long cut na ako, umi-exit. Tapos hanggang nalimutan na lang nila. Mabuti naman. Nakakatakot nga yun, no? Dumadami. Paano tayo maliligtas? Sabi ganun. Nawala na siya. Niya, baka babalik after 3 days, sabi nila. Hindi natin alam eh. Yung ko na-discover yung mind control eh. Meron pala talaga nun. Mind control? meron Paano ginawa mo? Paano ka nakakontrol ng mind? Hindi, yung mga kailangan na target na mahina eh, na vulnerable. O kunyari, sino nang mahina? O, target mo siya. Anong gagawin mo? Hindi, papalag to. Alam ko to. Ang may isa Ang akong... sasabihin ko lang naman kung ano po ang ipapasa nyo, ay tatanggapin ko. May isa akong member na sobrang writer siya, magaling siya sa rap. Tapos, magaling din ako sa rhymes. Akala niya may pagka-mesaya ako. Tapos naniwala na siya na talaga siya. Tapos nabaliw na rin. Nabaliw na rin siyang pansamantala. Tapos, pag pinag-uusapan namin yun, parang naisip niya, ba't ako sumakay sa mga trip mo noon? Na mind control mo siya. Sa tingin ko. Alam mo ba't pagaling ka sa rhymes? Kasi Ryan Rhymes. Oo nga, no. Yon! Buti lang, magkaibigan tayo, Kuya Kim. Natawa ka. Happy anniversary! Happy anniversary. Anniversary namin nakakalain. Kamusta naman yung first year, Kuya Kim? Enjoy ako. Enjoy. Ayos naman. Yeah. Yung napanood ko sa, kasi nga trial podcast ko yung Cool Pals, lahat ng napanood ko ron, hindi ko ginawa. Hindi. Actually, ang dami ko napulot sa inyo. Ang napulot ko sa inyo ay just be yourself. Relax. And a podcast is not a performance. It's a conversation. Yes. And the more lively the conversation is, the better it is. Being TV person kasi I perform eh. Kala ko, pagandahan ang sasabihin to, isa-segmentize ko ito, tapos itong segment na to maganda. Ang susunod, ito ang gagawin natin. Ayos, masyadong ayos. Nakita ko sa Cool Pals, wala, freewheeling eh. Kung saan man pupunta, doon pupunta. And a good podcast is not a performance, but it's a good conversation among friends. At yun, lahat ng mga nakikinig, gusto lang makinig dahil maganda ang pinag-uusapan. Doon ko nakita sa inyo yan. And of course, the gem of being able to be yourself and not be censored. Kaya patok ang Cool Pals eh. And more than that also, you were able, over the, how many years? 5 years naman? 6 years? 7 years. Over the 7 years, you're able to build a strong community that support each other and that show themselves all the time. As a matter of fact, sino rito mga kabobo? Sino kabobo rito? Ang dami. Ang dami, di ba? Because, alam niyo yung ginawa ko? Sinabi ko ron sa Cool Pals page. Dilagay ko yung litrato nyo. Litrato ko. Bastusan dito. Tapos may date. Pumunta lahat. Yun lang sinabi mo. Yun lang, bastusan dito. Ano yung na-expect yung mangyayari dito? Laplapan daw yata. Laplapan. So, ganun kayo kamahal ng audience. Salamat po sa But community. to my live audience, maraming salamat. Thank you very much for being here. Salamat. Thank you very much. At magtatapos na tayo. 50 minutes na tayo. Saya. But ano ang mensahe nyo sa lahat ng nakikinig sa podcast natin? In my first year anniversary, ano ba talaga with Kuya Kim? Andito kami hanggat andyan kayo. Ganun lang kasi. Wow. Lalim ah. Lalim, parang tatakbo ka ng mayor. Oo nga. Ikaw no. Bigas para sa lahat. Gusto mo? Tayo na po puta. Talagang may hirap tayo lahat eh, no? Diyan kakanin para sa lahat. Kakanin. Dolores Kakanin. Oh, di parang ganun. Dolores Kakanin, we stick together, di ba? Ganun, di ba? Ayos na. Dolores, we stick together. Pag nakapustiso, dikit. Yun. At sana ay magkaroon tayo ng party list, no? Ganun, no? Oo, Cool Pals party Joke list. lang. Uy, pwede ha. Dahil kailangan ng Pwede. representasyon ng mga bobo. Pwede. Parang ano yung reaction to the system. We rebel against the system. Ito ang amin, kabobo. Di ba?
Pero nakakatuwa, yun, maraming salamat sa mga nakikinig palagi kasi nararamdaman talaga namin na yung suporta ninyo. Magpipitong taon na magkakasama talagang tapos masaya talaga eh. Hindi namin masabi kung gaano kami nagpapasalamat sa kanila. Pero Siguro sana habang buhay tayong magtatawanan saka magkukwentuhan. Siguro hanggat makatapos yung mga anak ko sa school. Yun naman importante. Pero hindi totoo. Sana huwag kayo magsawa sa kwentuhan namin at tawanan. Yun yung pinaka gusto ko kasi ang saya ng tuloy ng kwento ng mga Cool Pals outside the podcast. Pag nakikita mo sila, natutuloy yung kwentuhan dahil nakikinig talaga sila. So, ang saya. So, sana hindi matapos yan. Guys, maraming salamat. Napakalaki ng utang na loob ko sa Cool Pals. My first experience of being in a podcast was with you. And now, on my first anniversary, back to Back to you. Oo nga, salamat. Back to you guys. Thank you. ayun, more power, Kuya Kim. Oo nga, Salamat. two more years. And of course, katulad ng sinabi ko nung gumeske nung una, malaking utang na loob ko sa inyo. At dito sa podcast na to, walang talent fee rito. Kaya nga. Ayos. Pero kayo mga Sante Barley. Thank you guys. Maraming salamat. Thank you. More Kuya power, Kim. Kuya Kim. Wait, pero teka muna. Ang Cool Pals, nagulat ako sa Cool Pals guesting ko Ba't hindi binigyan ako ng talent fee. Oo, kasi hindi talaga kami bastos. Dito pala talaga yung bastos no? Thank you. I'm looking forward to my next Talent fee. my next guesting. Oo. My next guesting. Opo. Excited na kami makita ang i-ready mga namin hayop. yung sarili namin sa mga dadalhin yung mga Hayop. animals. Yan. The Sana Cool may Pals. King Cobra, no? Gusto mo? Meron, ako. meron ka? Hindi, wala akong, Yung spitting, para yung spitting. Parang bunagagad din. Ganun. wala akong venomous snakes. Magdadala akong maraming ahas doon. Bayawak. May alaga akong bayawak na malaki. Bagong na malaki. Pwede mo sakyan. Tapos mga iguana, mga iba't ibang uri ng ahas. Dadaling ko ron. The Cool Pals take on the animals, di ba? Isa-isa Alin doon yung kayang kumain ng Roger? Kaya kumain ng Roger. Meron akong, yung pinakamahabang sawa in captivity, malamang yun nasa akin. Siguro mga 30 years na yun sa akin Uy. Isang Philippine reticulated python na albino. Siguro ang haba niya ngayon mga nasa 18 feet. Oh, ang galing. Kung madadala ko, pero kailangan ng 4 na tao para dalhin doon. Ay, sakto, 6 kami. Kasya si Roger sa loob doon, Brad. Oh, try natin. Kasya si Roger. Wag. Papahiran lang natin ng chicken oil yun. Actually, hindi totoo yan. Pag pinahiram mo ng chicken oil si Roger, kakainin. Kakainin yan. Totoo, wala biro. Ang tawag dyan sa mga herpetologists, stupid feeding error. Kadalasan ng mga nakakagat ng ahas dahil yung mga kamay nila amoy ulam. May ulam. Pag humawa ka ng manok, humawa ka ng ahas, malamang kakating ka ng ahas. Kasi ang mga ahas, almost blind yan Meron silang dila na nilalabas nila, tawag dyan Jacobson's organ. Inaamoy nila yung paligid at ang naamoy nila yung amoy ng manok. So therefore, naamoy si Roger, amoy chicken oil, kakagatin si Roger. Yun. SFE or stupid feeding error. ang Tawag dyan. Yan. Sa'yo, Kuya Kim may yung... natutunan na naman tayo. No? Patapos na tayo. Biglang Sayang meron pa. eh. Okay lang. Oo, meron pa. Magandang planuhin yan. Kuya Kim, yung bayawak nyo ba nakabikini? Hindi, ibang Ibang bayawak yan. Bayawak yun Sa susunod. Nasawa na. Kung sa Burgos yata nahuli daw yung bayawak niya. Sa Burgos ba Iba, ibang nahuli? bayawak yun. Ibang Hindi. bayawak yung nahuli. Hindi sa Burgos nahuli Pero yung bayawak, ni iba Kuya naman yun. Maganda yun. Ang bayawak naman, mga mga water monitor. Varanus. Ang nakakatuwa naman, kaya tinawag na water monitor yan dahil madalas nasa tubig sila Nakaabang sa tubig yan, nag-abang ng isda, mga malilit na mammals, yan. Bayawak. Hindi siya naagat ng tao. Pag nakakita ka ng bayawak sa bahay. Pag nakakita ka ng bayawak sa wild, kunyari sa Palawan, ang unang instinct niyan, hampasin ka ng buntot niyan, pak! Para lang umalis ka. Pag hinawakan mo, na corner ka, kakating ka niyan. At masakit ang kagat niyan. Pero, flight muna yan bago mag-fight. Aalis muna yan. Nice to know. Yun. Hindi pa endangered, mga bayawak. May mga endangered, merong hindi. Yun. Basta dadaling, ano yun? Kaya ako sinabi ang mga trivia na yan, dali yan ang pasabihin natin pag gumesta ko sa Cool Pals. Oh, excited with the na kami. animals. Ang dadala kayong bayawak. Si Ryan Rems magdadala rin sarili niyang bayawak. Ano? Bayawak sa bayawak. Oh, sige, mas maganda yung sa akin. Kaabang-abang. Abangan natin yan. Guys, maraming salamat. Thank you, very much. Kuya Kim. Thank you, Kuya Kim. At sa mga kabuabong nandito, thank you very much for joining us. Isang malaking karangalan na makita ko kayo face to face. At nagulat ako may mga kabobong magaganda at saka kabobong gwapo, no? Yes. Akala ko talaga pangit kayong lahat
Cool pass na cool pass. Okay, nahawa na. Then, I'm just kidding. I know that you're all very good looking. Yan, sabay Well, ba? not all naman. Not all naman. Not all Not all naman. naman. May ilan-ilan yan. Ilan. Thank you. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa mga kakanina nilagay natin dito. Tsaka, yun. Yung mga sobra dyan, pwede nyo uwi. Meron pa. Okay. Maraming Thank salamat. you, Kuya Thank you. Kim. Thank you very much. Happy anniversary. Ako excited na ako sa bayawak na dadating. Thank you, Cool Pals. Maraming salamat. Baka kasi kakamil yung bayawak eh. Hindi natin. Isa na namang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Again, maraming salamat sa studio audience natin. Second time tayo nagkaroon ng live studio audience. And this is because it's our anniversary, first anniversary. Thank you, Cool Pals, for being here. If you like this podcast, pindutin nyo lamang po yung follow button and subscribe. We appreciate your support. God bless you. I'll see you next week. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.